Isinailalim na po sa pagsusuri ang balang tumama kay Emeline Calano. Siya yung dalagitang tinamaan ng ligaw na bala nitong bagong taon. Ang sospek sa pagpapaputok ng baril ay patuloy pa rin pinaghahanap ng pulisya. Nakatutok si Steve Dailisa. Tuluyan ang sumuko sa laban ng 15 anyos na si Emeline Calano matapos ang 4 na araw na pag-aagaw buhay dahil sa balang bumaon sa kanyang ulo nitong salubong 2017. Kahit di nadidinig, kinausap daw ni Marilyn ang kanyang anak at maluwag na tinanggap ang kanyang tuluyang pamamaalam. Emeline, mahal na mahal ka namin pamilya mo. Kung talagang nahihirapan ka na, tanggap na namin na ganyan siya. Hiniling ng pamilya sa National Bureau of Investigation ang magsagawa ng autopsy kay Emeline. Sa inisyal na investigasyon, bala ng 9mm ang na-recover. Isa sa ilalim na sa ballistic test ng NBI ang balang nakuha mula sa ulo ni Emeline. Pero suspetsya ng mga pulis, hindi lisensyadong baril ang ginamit. Mula reckless imprudence resulting in serious physical injury, i-upgrade na ang kaso. Sa reckless imprudence resulting in homicide laban sa suspect. Bukod sa lumang litrato, wala pang lead ang pulisya sa kinaroroonan ng suspect na kinilalang si Renato C. na dati na umanong may kaso dahil sa pagpatay sa isang pulis Caloocan. Hindi na ipakita ang litratong ito sa GMA News. Wala pa rin daw cartographic sketch na may bigay. Hinanap namin ang sinasabing target ni Renato na si Patricio Muñoz na barangay Tanod ng San Agustin pero hindi na rin daw ito nagpakita sa barangay matapos magbigay ng salaysay sa pulis. Ang statement kasi nung tao para pinutok niya sa air. So stray bullet victim talaga po siya? Sort of. Inano rin ng SOCO yung possibility na yung binitawang bala nung nagpaputok yun yung most probable na tumama doon sa bata. Ang Volunteers Against Crime and Corruption nalalabuan daw sa itinatakbo ng investigasyon, lalo't di raw tugma ang mga unang kwento. Baka raw kasi minadali lang ng Malabon Police ang pag-iimbestiga para makaiwas sa deadline na itinakda ng PNP chief. Para bang na-insulto pa tayo at hindi believable at parang imposible yung mga investigasyon nila, yung sequence just to comply with the PNP instruction na i-resolve itong kaso, minamadali nila or yung fall guy. Ang prinob natin dito, yung probable cause, ang mga nakukuha nating ang ebidensya dito, puro circumstances evidence. Kasi during that time, nung tamaan yung bata, wala namang ibang nagpaputok maliban dito sa nasampahan natin ng kaso. Steve Dailisa, nakatutok, 24 oras.